Marso pa noong nakaraang taon, pumanaw ang misis ng biyudong dumulog sa aming tanggapan. Pero ang inaasahan niyang death claim mula sa SSS, inaabot umano ng siyam-siyam dahil sa kawalan daw ng marriage license nilang mag-asawa. Tinulungan siya ng team ng inyong Kapuso Action Man. Nabiyudo na nga, nahirapan pa sa pagkuha ng death claim sa Social Security System o SSS si Mang June. Siyam na buwan na kasi mula nang ipasa niya ang lahat ng requirements para sa inaasahang death claim sa ahensya, pero wala pa ring usad makaraang pumanaw ang kanyang misis noong 18 ng Marso ng nakaraang taon. Medyo matagal na po kasi, kaya dumulog po ako sa inyo. Saan niyo po ito gagamitin at gaano ito kahalaga sa iyo at sa pamilya po? Meeting ko po para sa mga anak ko po. Nag-aaral po yung mga anak ko, dalawa. Ipinagtataka pa ni Mang June na kini-question umano ng SSS ang kawalan ng marriage license ng kanilang kasal noong 2009. Ano po ang napansin ng SSS doon po sa marriage contract mo? Wala pong marriage license number po. Bakit wala raw kayong marriage license? Hindi ko rin po kasi alam yan. Doon ko lang po nalaman nung nag-submit po ako sa kanila sa ICS. May married naman, bakit hindi po sigurado? Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa abogado. As far as the spouse is concerned, siya ang nire-recognize na asawa. Hanggat walang sinasabi ang korte na walang bisa ang kanilang kasal, then the SSS has to respect yung kanilang marriage contract. Kasi wala naman sa kapangyarihan nila na questionin ito. May ilang exemption daw para maikasal ng walang marriage license. Kung halimbawa, ang mag-asawa ay nagsasama na bago ang kasal sa loob ng 5 taon, o di naman kaya ay yung tinatawag nating kasal na artikulo mortis kung saan malapit nang mamatay yung tao, o di naman kaya ay ang kasal ay naaayon sa kultura ng iba nating mga kababayan. Kung hindi naman pasok sa kondisyon ng exemption pero may hawak na marriage contract. Wala sa kapangyarihan ng SSS ang magdetermina kung may bisa o wala ang kasal. So hanggat walang pinag-uutos ang korte na nagpapawalang bisa ng kasal, dapat ang SSS ay igalang o i-recognize ang kasal ng mag-asawa. Ay naman sa SSS, bago nila iproseso ang anumang benefit claim, kailangan munang sumailalim sa validation upang matukoy ang tamang mga beneficiaryo. Kasama rito ang pag-verify ng validity ng kasal upang matiyak na ang nararapat na beneficiaryo ng yumaong miyembro ang makatatanggap ng claim. Sa kaso naman ng hindi maaprubahan ng claim dahil sa kakulangan ng impormasyon sa marriage license, maaaring mag-apela at magsampa ng reklamo ang SSS member o ang kanyang mga beneficiaryo. Sa ngayon ay naaprubahan na ang death claim ni Mang June at hinihintay na lamang ang release ng pera. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Nakalabas na ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Chinese research vessel na minomonitor ng Philippine Coast Guard sa Batanes. Pero sa bahagi ng Zambales, may panibago namang panghaharas ang mga barko ng China. Nakatutok si Joseph Moro. Halos buong hapon, tinangkang banggain ng China Coast Guard Vessel 3302 ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard 200 kilometro sa tapat ng Palawig sa Zambales kahapon. Sa isang video, makikitang halos dumikit na sa likurang bahagi ng Cabra ang barko ng China. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang hindi raw mabangga ng barko ng China ang Cabra na doble ang laki, nag-deploy ito ng mas maliit na barko para patuloy na harasin ang Cabra. 4 na araw na nagigigita ng barko ng China at Pilipinas sa tapat ng Zambales. Sa gitna niya, nagpapatuloy naman ang pagmamatsyag ng Philippine Coast Guard sa nakitang Chinese research vessel sa bahagi ng Batanes sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na pumasok ng walang pahintulot sa bansa noon pang April 2. Mag-aalas 10 kaninang umaga nang lumipad ang eroplano ng PCG mula sa Lawag, Ilocos Norte. Namataan na ng Philippine Coast Guard yung minomonitor nila ng Chinese research vessel at ilang beses ito nang niradyohan, pero hindi ito tumutugon kahit minsan sa mga radio challenges na ibinigay
Halos 1.5 oras na kami sa ere nang may namataan kaming isang barko pero isang tanker lang pala ito. Ilang minuto pang nag-ikot ang eroplano ng PCG hanggang may namataan pa kaming isa pang barko. Ilang beses itong niradyohan. Pero hindi ito tumugon. Sa di kalayuan may isa pang barko na namataan ng PCG. Challenge rin ito pero hindi rin ito tumugon at nagpatuloy sa mabilis na paglalayag. Hindi pa nakikilala ang dalawang barkong namataan 47 nautical miles o halos 100 kilometro hilagang silangan ng Batanes. Nasa border na ito ng air zones ng Taiwan at Pilipinas. Ayon sa PCG ngayon, nakalabas na ng EEZ ang nakitang Chinese research vessel na Songshan Dashu kaninang 1:00 ng hapon. Pero may isa pang research vessel na namataan 50 kilometers sa silangan ng Santa Ana, Cagayan. We are still not certain, no? Kung ang ginagawa lang nila is basically freedom of navigation dahil nasa labas naman siya ng territorial waters. Hinihingan pa namin ang payagan China ukol sa naturang research vessel pati ang panibagong pangharas ng kanilang mga barko sa barko ng PCG sa Zambales. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nakisaya ang ilang Kapuso stars sa kapistahan sa probinsya ng Capiz. Ang mainit na pag-welcome at pag-tour sa kanila, sinuklian ng all-out performances. May report si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Mayamang kultura at nagsasarapang pagkain mula sa dagat. Yan ang tampok sa taunang pagdiriwang ng kapistahan sa tinaguriang Seafood Capital ng Pilipinas na Capiz. Bumisita sa probinsya ang ilang Kapuso stars. Welcome to the province of Capiz, the home of Kapistahan. First stop ni Tom Rodriguez at Anjo Perquiera, ang makasaysayang Santa Monica Parish o sikat sa tawag na Panay Church. Gaya na lang dito sa Santa Monica Church kung saan makikita ang Panay Bell. Ito po yung mga Kapuso, itong malaking bell na ito. Ito lang naman ang largest Catholic church bell dito sa Asia. After quick tour, diretso na sila sa Capiz Gymnasium para sa coronation night ng Hangaway Kaglin Ice and Capiz 2025. Isa sa mga host, si Anjo. Naging judge naman si Miss Universe Philippines 2016 at GMA Sparkle artist Maxine Medina. Feel na feel naman ni Tom ang kanyang song number para sa candidates at fans. Sa hiwalay na event itong weekend, napuno ng kulay, saya at ingay ang Rojas City sa pakikisaya ni na Lolong ng Pangil Maynila cast, Paul Salas, kasama sina Carla Abellana, Luke Conde at Hannah Presillas. Napakayaman ng probinsya ng Capiz at ang mismong selebrasyon ng kapistahan ang tunay na nagpapakita nito. Alam nyo ba, kinilala ang Capiz bilang folk dance capital ng Western Visayas. Siyempre, hindi namin palalagpasin ang pagkakataong matutunan ang isa sa mga folk dances nila dito. Matyaga naman naghintay ang mga bisita at residente sa pagdaan ng naglalakihan at makukulay na floats ng iba't ibang bayan na lumahok sa maragtas ng Capisnon Historical Parade. Ang highlight at inabangan syempre ay ang Kapuso Fiesta kung saan naghandog ng performances ang Kapuso Stars. Na-excite ako ng sobra sa pagpunta po namin dito. Technically mga kababayan ko na rin po sila dahil ako ay isang Ilonggo din po. Saya makita itong mga plangga ko taga Capiz. Nagulat nga sila na marunong din ako mag-Ilonggo. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Inisyohan ng COMELEC ng ikalawang show cause order si Pasig Congressional Candidate Christian Sia. Kasunod kasi ng binatikos na biro niya sa mga solo parent, pinakilala niya ang isang tauhang hindi anya payat para may patunayan. Nakatutok si Dano Tingkungko. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, pwedeng sumiping ho sa akin. Hindi pa man natatanggap ng COMELEC ang paliwanag ni Pasig Congressional Candidate Christian Sia sa birong yan, inisyuhan na naman siya ng panibagong show cause order dahil sa isa na namang pahayag. Para kasi patunayang hindi anya siya manyak, iniharap niya sa hiwalay na kampanya ang isa niyang staff. Pakita ka lang, para hindi ka pagselosan. Yan. Yan ho ang staff ng... Kahit ano pa itsura mo nung nakaraang 15 taon? Payat? Hindi. Nataba ka na. Ang punto ko. Kaya ano ba magiging staff ng manyak?
Di ba? Pagkatapos ay binanggit naman ang edad ng isa pa niyang staff. 59 years old. Dio. Pagdating mo sa babae, malinaw po. Ang babae ay nire-respeto at minamahal. Tulad sa unang show cause order, binigyan si Sia ng 3 araw para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng isa pang posibleng disqualification petition. Ang pangalawa na show cause order sa kanya dahil doon sa kanyang sinabi sa entablado, lalo na kahit ito ay address sa kanyang assistant. Ang sinasabi kasi natin public yon habang sa isang campaigning yon, and therefore naririnig ng madami at napapanood ng madami. May sagot man o wala, ngayong linggo ay dedesisyonan ng Task Force Safe ng COMELEC kung dapat siyang kasuhan ng disqualification. May mga tao talaga na hindi sumasagot because sa palagay nila pag sumagot baka sila ma-prejudice ng sagot nila o kaya maging ma-invoke yung right against self-incrimination. It may be taken against him only as far as it will be considered as a waiver of his right to explain his side. Kung matuloy sa disqualification case, sunod na pag-aaralan kung may sapat ding basihan para sa hiwalay na reklamong paglabag sa Omnibus Election Code. We are going to resolve the disqualification cases prior to the conduct of the election. Pwede po kasing sabay na magkaroon ng kasong disqualification at saka election offense. Pwede namang mauna ang disqualification tsaka na yung election offense. Pwede rin namang election offense sa mauna tsaka na yung disqualification. Sinusubukan naming hinga ng paliwanag si Sia sa panibagong show cause order ng COMELEC. Wala pa siyang paliwanag sa COMELEC kaugnay ng naunang biro sa solo parents pero nagsorry na sa isang pahayag. Inisyuhan na rin siya ng Korte Suprema ng hiwalay na show cause order at binigyan ng 10 araw para magpaliwanag para sa naunang biro. Sa gitna ng sunod-sunod na issue, ay kumala sa political group na kinabibilangan ni Sia ang kandidato sa pagkakonsehal na si Shamsi Supsupli. Dahil sa mga naganap kamakailan ay luminaw umano ang kanyang values na hinubog ng karanasan bilang babae at ina at hindi nakahanay ng direksyon tinatahak ng grupo. Kasabay na paghahay ng show cause order laban sa kandidato, inaprubahan ng COMELEC ang isang supplemental resolution na magpapalawak sa anti-discrimination at fair campaigning guidelines para sa eleksyon 2025. Nakasaad ditong lahat ng aktibidad at lugar kaugnay ng eleksyon na ituturing na safe spaces. Election offense na rin ang pang-aabuso sa bata, diskriminasyon at incitement. Bawal na rin ang mga campaign jingle na may double meaning. Dapat siguro mas mataas na konti nga yung discourse sapagkat meron po tayong mga nanonood na mga naniniwala sa atin, mga bata, kabataan, na maaaring pag lumaki baka akala po nila kasi ay tama. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung, Nakatutok, 24 Oras. Humingi ng dispensa si Misamis Oriental Governor Peter Unabia sa mga pahayag kaugnay ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa isang campaign rally. Personal niya yang ipinarating sa ilang Muslim leader sa isang interfaith council sa Cagayan de Oro City. Nag-ugat ang kontrobersya sa tanong niya sa mga kababayan kung gusto nila mangyari ang mga pambobomba tulad sa BARM. Sabay banggit pa sa mga Maranao kaugnay ng isang insidente ng umano'y harassment. Sa bagong dialogo, napagkasundo ang paiigtingin pa ang pagkakaintindihan para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lugar. Mas mapapadali ang pagmamanman ng Pilipinas mula sa ere kahit madilim dahil sa mga high-tech drone na ibinigay ng Australia. Makatutulong ito sa Philippine Coast Guard na nagbabantay pa naman sa West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Drone na may night vision kaya kayang kumuha ng litrato at video sa gabi. At isa pang klase na kaya namang tumagal ng ilang oras sa himpapawid. Ilan lang yan sa features o kakayanan ng bagong 20 Unmanned Aerial Systems o UAS na ibinigay ng Australian Embassy sa Philippine Coast Guard. Bahagi ito ng nakalaang 629 million pesos na tulong ng Australia sa Pilipinas na malaking tulong sa Maritime Domain Awareness Mission ng PCG. Sa mga darating na taon, 2.5 billion pesos ang inilaan naman ng Australia para sa maritime partnership sa mga bansa sa rehiyon. Guided by our commitment to work with our partners to enhance maritime security, uphold international law, and manage marine resources. This, ladies and gentlemen, is the Philippines-Australia Strategic Partnership in action. 30 PCG aviation personnel ang sasabak sa training para sa mga bagong kagamitan sa West Philippine Sea
at iba pang mga misyon ng PCG. Malaking tulong siya in the entire mission areas of the Coast Guard. It can extend the reach of our ships. Mas malawak yung area na mas makikita niya. Mas makakatipid tayo ng fuel, mas magiging less din na risky sa tao natin. Balak pa bumili ng PCG ng mga UAS sa hinaharap para sa binuong Unmanned System Squadron sa ilalim ng PCG Aviation Command. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, maraming lugar ang patuloy na makararanas ng mainit na panahon pero may ilan pa ring posibleng ulanin. Sa forecast ng Pag-asa, nagbabanta ang danger level na init sa 16 na lugar bukas. 44 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan habang 43 degrees Celsius sa Sangley Point, Cavite, Virac, Catanduanes at Butuan City. Nasa 42 degrees Celsius naman sa ilang pang probinsya sa bansa. Sa mga lugar na uulanin, base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Mindoro Provinces at Palawan. May mga kalat-kalat na ulan din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, nananatili ang tsansa ng localized thunderstorms gaya ng naranasan kanina sa ilang lungsod. Bilang gabay naman sa mga kapuso natin sa Negros Island kung nasaan ang nag-aalborotong Bulkang Kanlaon. Bukod sa ashfall o pagpatak ng abo, paghandaan din ang posibilidad ng pag-ulan. Bagamat hindi magtatagal at hindi rin malawakan, maging handa pa rin sakaling magdulot yan ng lahar flow, lalo na kung may thunderstorms. Ang heat index aabot naman sa 39 hanggang 41 degrees Celsius ayon sa Pag-asa.